We praise you, O God. We acclaim you as Lord. The glorious company of apostles praise you. Rejoice in the Lord, you just. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for the gift of today. Today is the feast of Saint John the Apostle and Evangelist. Siya yung best friend ni Jesus, hindi ba? Sinasabi na siya ang inalaw ni Jesus na maglin sa dibdib niya during the Last Supper. And siya din, si Saint John, siya yung sa kanya hinabilin ni Jesus ang kanyang nanay during crucifixion. So, he must be a very special person o disciple ni Jesus. Bakit? Kasi hindi siya iniwan. 'Di ba? Habang ang lahat ng mga disipulo ay wala na, siya, nandiyan pa siya. Sinasabi na si Saint John daw ay patron saint ng friendship. Kaya today we celebrate friendship. Salamat sa mga kaibigan namin, Panginoon. Maraming salamat sa mga kaibigan, kaklase, or acquaintance na naging kaibigan all throughout the years na parang kapamilya na din. Maraming salamat sa aming mga kapamilya at kamag-anak na kaibigan din namin. Bakit? Dito natin maipapakita na merong walang iwanan. Yun bang kahit na ano pang hirap na pinagdaanan ng pagsasama, walang iwanan. Sometimes sa mag-asawa hindi pa ganun eh, no? May iringan pa eh. Pero sa kaibigan, napakapalad mo kapag meron kang kaibigan na ganyan. Yung bang kahit na hindi kayo magkalapit, kahit na magkalayo kayo physically, pero kapag meron kang hinaing, pwede mo siyang sabihan, ganun din siya sa'yo. Ganun ang hinihiling ni Jesus sa atin, na sana tayo yung palaging nandyan sa umaga pagkagising. Good morning, Jesus. Thank you for waking me up today. Maya-maya, magkakape ka, Lord. Salamat po sa napakasarap na kape ko ngayon. Tanghalian, Lord, meron kaming misa. Thank you po at dumating ang pari namin. Nahirapan po ako kumuha ng pari araw-araw. Yan. Or pagdating ng hapon naman, Lord, busog pa po ako. Maraming salamat po sa napakasarap kong tanghalian at hanggang ngayon ay busog pa ako. Iniintay kasi ni Lord yung ganun ka, ganun tayo. Yung araw ngayon, yung feast day ni Saint John, is a reminder for us na yung Diyos, gusto niya kaibiganin natin siya. In reality, si Jesus ay ating kapatid dahil ang tatay natin ay Diyos Ama. Napakahirap, mahirap intindihin yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, 3 persons in one God. Wag na nating unawain at wag na nating i-attempt, sasakit lang ang ulo natin. Basta tayo ay naniniwala, kasali yun sa ating profession of faith, na sila ay 3 persons in one God. So naniniwala tayo na may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, pero isang tao sila. Yun na yun. What is important right now is for us to realize na ang gusto ng Diyos, palagi tayong tumatawag. Palagi tayong humingi ng saklolo o palagi tayong nagre-report. Kung sa boss natin, nagsasabi tayo kung saan tayo pupunta, ganyan ka ba sa boss mo? Kasi ganyan ako sa boss ko eh. Kasi yung boss ko, nagma-micromanage eh. Kaya parang kailangan yung ganyan. Kung hindi ka nakikita, parang kang kindergarten, hinahanap ka. O nagpaalam ba si ganyan sa yan? Ganon. So, ako, pagka hindi ako papasok, magsasabi talaga ako. O malilate ako para hindi na niya ako hanapin. Di ba? Para hindi siya ma-stress. At dahil sa natanggap ko na yon na ganun siya, hindi na rin ako ma-stress. Kasi sometimes it's hard to accept na people are different. Magkakaiba tayong mga tao. Pagka hard to accept
ang tendency, lagi kang ma-stress. Matanda na tayo para sa stressors. Ayaw na natin yan. Mabibilis lang ang buhay natin kapag nagpadala tayo sa mga stressors sa buhay. Basta ang importante, isang kibot, Lord, hirap naman po ako dito. Lord, thank you. Maganyan. Gusto ni Lord yun, yung bukang bibig mo siya. Bakit? Ibig sabihin, close ka sa Kanya. So today is a reminder for us na si Lord nandyan lang, nag-aantay lang siya. At si Lord ang ating kaibigan, no matter what, anuman ang nararanasan natin sa buhay. Sana nga totoong magawa natin yung gusto niyang ipagawa sa atin. Unang-una, na tayo ay magpatotoo kung paano niya tayo minamahal. At tayo ay magpatotoo sa mga tao, lalong-lalo na doon sa mga hindi naniniwala at hindi nagtitiwala. Kaya I invite you, nawa, magkaroon tayo ng opportunity to talk. Yes, dito sa social media, mas madami ang marireach natin. Magkwentuhan lang tayo kung paano ang struggle sa buhay, kung paano nag-manifest ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. I-message nyo ako kasi hindi ko alam kung sino ang dapat kong unahing interviewin. Kwentuhan lang tayo. Yes, dito sa social media. Bakit? Kasi bakit natin itatago kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagmamahal ng Panginoong Diyos? Hindi ba dapat i-verbalize yan para marami ang makapakinig, para marami ang makapag-testify, para mas marami ang maniwala at magtiwala sa Panginoon kasi yun ang hinihiling niya sa atin. We need to magnify how He loves us. And when we magnify, hindi lamang Diyos ang gino-glorify natin. Kung hindi, happy din tayo kapag merong mga naka-relate sa kwento natin. Marirealize ng mga ibang tao na hindi lang pala sila ang nag-undergo ng mga ganong sufferings or challenges sa buhay. Pinagdaanan na pala natin yon. And because napagtagumpayan natin ang ganong klaseng kwento, ibig sabihin, yung kasalukuyang may kwentong ganun katulad natin, hindi rin dapat matakot. Let us magnify how God loves us. Diba? Friend tayo ni Jesus. Kaya, ikwento natin siya sa iba. I-message me. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. Healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. Saint John, please pray for us. God bless.